Hello mga kind warriors! Alam nyo bang may simple at practical na practice na pwedeng gawin ng mga magulang para matulungan pang mag-thrive ang kanilang mga anak na may autism, no? Ito yung mga daily routines. Magbibigay ako ng 8 example para sa ikauunlad ng ating mga anak. Alright? Una, magbigay ng regular na daily schedule. Alam nyo ba ang mga batang may autism ay mas kampante kapag alam nila ang mangyayari sa buong araw. Bakit ba ito mahalaga? Kasi nababawasan ng anxiety, ang tantrums dahil predictable ang routine, no? Tips dito, gumamit kayo ng visual schedule, yung mga picture o icon ng paggising, pagkain, pag-toothbrush, then go to school, no? Keep natin pare-parehas yung oras ng pagkain, ligo at tulog. And sabihin agad kung meron mang pagbabago. Halimbawa, sasabihin ko, Megumi, after lunch, pupunta tayo sa dentist, ha? Ganon, no? Para ma-expect nila kung ano yung mangyayaring changes. Ikalawa, fixed mealtime routine, no? Bakit ba mahalaga ito? Nakakatulong naman ito para mas maging komportable at mas maayos kumain yung baby natin, no? Ang tips dito, kumain tayo sa parehong oras at lugar araw-araw. Iwasan natin ang distraction, no? Walang gadgets habang kumakain and gumamit ng pamilyar na plato o kubyertos para mas komportable sila. Alright? Ikatlo, calm at relax na morning routine, no? Bakit ito mahalaga? Maraming bata sa spectrum ang nahihirapan kapag nagmamadali o maingay sa umaga, no? Kasi nakaka-distort to ng isipan nila, no? Ang tips dito, ihanda natin ang damit, ang bag at baon bago matulog, no? Para smooth ang flow pagkagising natin sa umaga. And gamitin natin ang first then strategy. Yung first, brush your teeth, then you can play, no? Parang lahat ay merong ex-deal, kumbaga, no? Iwasan ang masyadong maliwanag o maingay din na umaga, no? Para mas relax and walang pressure sa kanila. Alright? Ikaapat, yung structured learning o school time, no? Bakit naman ito importante? Kapag alam ng bata kung kailan mag-aaral at kailan magpapahinga, mas nakaka-focus siya, no? Halimbawa kami, every before bedtime, no, doon kami nag-aaral nila Megumi, no? Ang tips dito, maghanda tayo ng tahimik at maayos na learning corner, no? Gumamit tayo ng timer para ipakita kung kailan matatapos ang task and paghaluin natin yung focus time, yung reading ng math at fun time sa drawing, no, and dancing, no, para mas encouraging. And ang sumunod, no, yung movement o sensory breaks, no? Bakit naman ito nakakatulong? Nakakatulong ito para ma-regulate ang katawan at maiwasan ang biglaang meltdown, no? Examples yung pagja-jumping sa mini trampoline, no, or pag-swing o pag-rock sa rocking chair, deep pressure hugs, or maikling walk sa labas, no, bago gawin yung task. Alright? Ika-anim, yung play at creative time, no? Ito ay nakaka-develop ng imagination, social at communication skills, no? Ang mga ideas na pwede natin gawin dito, no? Pwedeng mag-roleplay tayo, no? Teacher-teacheran, tinda-tinda, or doktor-doktoran, no? And sensory play gamit ang rice, ang sand, o kaya mga clay or water beads, no? And art time with music or storytelling. Ang ikapito, no? Yung simple course o gawaing bahay, no? Mahalaga ito kasi natututo si child ng responsibility at independence, no? Examples, pagkatapos niya maglaro, magligpit siya ng laruan, tumulong siyang magpunas ng mesa after niyo kumain, no? And maglagay ng maruming damit sa laundry basket pagkatapos niya magbihis, no? And ang ikawalo, consistent bedtime routine. Bakit mahalaga ito? Kasi mas madaling makatulog kapag pare-parehas ang ginagawa gabi-gabi. Gaya namin, no? Mag-aaral kami before matulog, no? Tapos may konting bedtime story after mag-aral o magpapatugtog ng soft music. Iwasan ang screen time 1 hour before bed, no? Gamitin ang visual cue tulad ng night lamp para ipakita natin na time to rest na. Alright? Peace.